Hilig ng mga Pilipino ang kumain. At isa sa mga kilalang puntahin ng mga mag-aaral pagkatapos ng klase bilang merienda ay ang tusok-tusok. Pero alam niyo ba, habang kumakain tayo, may siyentipikong proseso na nangyayari sa loob ng katawan natin? Ayos, di ba? Tara, samahan niyo ko at alamin natin kung paano nagtutulungan ang iba't ibang bahagi ng digestive system. Isang makasaysayans na araw sa ating lahat. Ako si Binibining Lika at ako ang inyong guro sa agham o science ngayong araw. At maligayang pagdating sa Masaya, ang siyensyang para sa masa. Ito ang ating makabagong espasyo sa paghahatid ng mga interaktibong eksperimento at konseptong pang-agham. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang sistema na bumubuo sa ating katawan. At sa kabanatang ito, sisilipin natin ang digestive system o sa wikang Filipino ay tinatawag na sistemang digestibo o sistemang panunaw. At ngayon, aking ipapakita ang mga materyales o kagamitan na ating kakailanganin sa pagsasagawa ng eksperimento. Handa ka na ba? Dahil dyan, kumuha na tayo ng suka, tubig, biskwit at saging, kalahating bahagi ng stockings, plastic o supot, gunting at lalagyan, at basong plastic at papel. Ngayon naman, dumako na tayo sa pamamaraan o mga hakbang. Una, ilagay natin ang biskwit at saging sa supot. Ayan. Sunod naman na ilagay ang suka. Ang asim. At syempre, huwag nating kalimutan ng tubig. Ngayon, itali na natin ang supot. Pagkatali, durugin natin ang laman nito gamit ang ating munting mga kamay. Aabutin ng ilang minuto para maging ganito ang lapot nito. Sunod ay ibubuhos natin ang laman nito sa stockings at gagamit tayo ng basong plastic para magsilbing embudo. Gupitin lamang ang babang parte nito at isuot sa stockings. Gupitin muna natin ang supot. Pagkagupit ay sunod namang ibuhos ang laman nito sa stockings. Ngayon, pipigain natin pailalim ang laman at sisiguraduhing nasasalo ng lalagyan ng likidong ito. At kapag solido na ang laman sa loob ng stockings, ililipat naman natin ang laman sa basong papel na butas ang ilalim. Ngayon, kumuha ng plastic na baso para itulak palabas ang nilalaman. Napansin mo ba kung alin ang natira at alin ang lumabas sa ating eksperimento? Ano kaya ang ibig sabihin nito sa proseso ng panunaw? Sa ating susunod na video, aalamin natin ang agham sa likod nito.